kini gitawag ko National Bible Month, no? Muna nga salamat ta sa kinabuhi ni Ma'am Ruby na di net nakapahayag siya may tungod niini. Muna ang katong walang nahibalo na siya. Amen. Muna nga salamat ta sa ginutungod kay ang Biblia mao ni siya ang pinaka sa istorya pag murag pinaka bililhon kaya kami mga libro mga ito, pero ang Biblia usa ka bililhon kay kining Biblia usa ka balaan. Amen. Ang Biblia balaan, ang Biblia kamatuoran. Nganong nahibalo ang tao nga dunay Ginoo? Ngano ang tao nakabaton og kaluwasan? Tungod siya sa pulong sa Ginoo. Mga salamat ta sa mga presidente nga nagahimo nining mga celebration sa Biblia. Hallelujah. Okay. Praise God. Handa mo na to atong mga Biblia. Bisa may Biblia dia. Ang atong oras alas 10. Ambot sa inyong orasan dia. Mao ni mga igsoon alas 10 so niya naman tayo paniud to. Way problema og moabot alas 12 mga igsoon. Amen. Amen. Kadugay ba po tayo ng alas 12? Pero mainso maning kamuta na mahuman siya sulod lang sa tuma sa oras. Hallelujah. Tungod kay dili na ko daghan magisgo pa mahitungod dining mga celebration. Kung dili ang atong isgutan kini atong espirituhanon nga kinabuhi nga din atong naangkon pinaagi sa iyang mga pulong. Muna ito isgutan mga igsoon, kay kagahapong adlaw dito mi sa Sumilihon, nag-isgot media sa pag-uswag sa kaugalingon, kanang pagsubo ba sa itong kaugalingon. Kunya daghay mga butang nga among isgutan may tungod sa pag-uswag mga kaigsoon. Muna nga salamat ta sa mga buluhaton, nindot itong nakauban yun ang uban, daghan ang nakauban pero okay ra gyapon mga igsoon. Pero mas nindot nga nakaapil ta sa atong buluhaton mahitungod sa mga kababayen-an o kalalakinan. Okay. Handa mo na to atong mga Biblia mga igsoon. Sorry, tikla. Atong mablihan atong mga Biblia. Salika matod pa diri sa Roma 15:13 mga igsoon. Matod pa diri sa 13, Roma 15:13. Akong basahon mga kaigsoon na nag-ingon diri. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay o pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magkapadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Magampo sa ta mga igsoon. Kaya kini nga mo nga mensahe. Tingali makaingon ta nga murag balik na nga mga mensahe pero atong paano mga kaigsoon. Tungkay ang atong hisgutan gid karon ang atong pagatukion gayon karon mga igsoon
mahitungod sa kinabuhi ni Sakyo. Makayunta, balik-balik Sakyo. Pero dunay pinakadagkong mga butang nga ihatag sa Ginoo nining mga panahon. Mahitungod sa kinabuhi ni Sakyo. Okay, magampo sa ta. Amahan nga langit mo. Amahan, salamat kayo. Nining adlaw nga ikaw aniya. Nga nining adlaw naghatag ka namong mensahe para sa among pag-alagad ng kanimo. Kanang imong mensahe o Dios mo ay maghatag namong puso. Kanang imong mensahe gino maghatag namong paglaon gino. Salamat kayo. So samtang kami magapadayon o Dios, salamat sa iyong proteksyon. Salamat sa imong gahom o Dios. Salamat sa iyong pagdihog sa mga mensahe nining mga adlaw gino. Sa gidayeg ka na po, Diyos, di pasalamatan ka sa gamhanan ng pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen. Pagkikayhon ko ng mga ison, ang atong isgutan karon mao ang kinabuhi sa usa ka tawo nga si Sakyo. Nakailan ba mo Sakyo mga ison? Muna nga atong i-focus ang atong mga nahuna kung unsa o kinsa si Sakyo aron atong makita kung unsay angayan nato nga maaplikar sa atong kinabuhi nining hinapos nga kapanahon. Noon kita nakaila naman ta diha kang Ginoong Kristo, pero doon na pa'y daghan nga dugang sa Dios aron mahibal-an po siya kung unsa o kinsa siya, kung unsa iyang buot ipabuhat sa atong mga kinabuhi. Okay. So sa dili pala po ni napusugdal mga igsoon kinabuhi ni Sakyo. Yan itong pizza 16 mga kaigsoon. Ulahin ko mga igsoon, sa panahon nga maghahimo kong mga pagampo ang akong pangayon sa Ginoo, ikaw magapadayat kung mga pananawon pinaagi sa damgo. Kada ampo na ko mismo na pangayon na ko sa Ginoo. Netong aming tuwing sa 2024, daghang mga butang nagisulti sa Ginoo dihat sa mga panahon ug ang tanan nahitabok mga iso. Wala pa mahitabo, naguna na ang pagpakikistorya sa Ginoo pinaagi sa mga panahon. Karong 2025, kasi nagdamgo. Abay mga damgo ninyo mga iso. Kay masultihon ka mo kung sa imong damgo ning tuiga. Kaya ako naroon ba ko'y damgo mga iso. Pero kamay akong paunahon. At istorya kung ngayon yung damgo. Lagi. May damgo ninyo dire. Nasay, asa man natin nagdamgo mo. Basig maulaw mo mga iso. Pero ako, sultihan ka mo. Sanay, sa pizza 16, mao niya akong damgo mga iso. Kapin kong ulang, nagdamgo ko mga alas 2 sa kadlaw. Kunya ang maong pananaw nga akong nakita, papaw o tinaw, klaro sa akong pananaw, ang maong nakita na akong mga iso. Walay didugang o dili na akong pagakuhaan. Sapta ninyo mga iso, muna samtang magsaysay ko, muburo ba siya? Inyo sa tan-awon inyong aninawon kung unsa may kahulugan may tungod niya na. Kaya ako manikon sa Ginoo kung unsa may buti pasabot niya na. Muna akong damgo mga iso. Samtang naglakaw ko kilid sa suba, kauban ako si sister na ko, doon may iso na akong nakita din siya. Samtang naglakaw niya sa kilid sa suba, natingala ko nga naay naglihok na tubig. Ang tubig sa angking, pilit sa pampang, ang tubig naglihok mga iso. Mato samtang naglakaw mi mga iso, nagkadoon mi sa maong lihok sa tubig. Hangtod may abot nga mitungha ang dakong bitin. Kung ang bitin mga iso, samtang mitanaw na mo ha. Mitanaw ni, matuli atras ko. Nagtungod sa kahadlo, na mong nakaluksong yung sa tubig sa akong iso. Kung nakita na ko ang maong bitin mga ito, nga bisul kong padulong sa ibabaw.
Samtang ko kami sa tubig. Kung nakita na ko ang maong bitin, nga dunay mga gaway. Dahil gaway, mga ibrang sugita siya. Nga samtang abot sila ko ang maong bitin, mga igsoon. Iyak kong dayban, mga igsoon, iyak kong gustong patyon. Motong naningkamot ko, nga dili ko niya maunsa, mga igsoon. Motong nga akong igsoon, akong giingnan si sister na. Padayon pagkakaw nga to. Kaya ako ang yatubang sa bitin. Motong nag-inusara ko diya sa may subak, mga igsoon. Sa ikatulo niyang sakdap, mga igsoon, iabot ang panahon ako siyang nawiran. Paghawid na ko mga isang grabing taasa na bitin. Bitin nga wala usukan makakita sa mga bitin. Ako kakita ng bitin na sukan. Pero diha akong nahawiran siya. Pagka nahawiran na ako siya mga isang dapit sa may layo, diha mi nagbugno mi diha kilid sa pangupang sa tubig. Laking away ko sa maong bitin, mga isang wag gid na ko siya buhi. Miabot ang panahon na namatay siya. Na sa pagkapatay niya, mga isyo, akong ikuha, akong gidalas babaw, dihat, katanaw na ko sa mga tao, kung nakailaban mo niya yung bitina. Pagtanaw sa mga tao, sila kakita, sukat-sukat sa ilang pagkatao. Nagdaghay mga tao nga ilang isukod, kulun sa kataas. Hapit duha kadupa ang katasun sa bawang bitin. Mga taknang nanay, mata ko mga ito. Nakamata rin ko. Pagtanaw na po sa relo mga ito, sa cellphone. Niabot na ang oras sa alas 2, prime time. Muna akong ibalak-balak mga alas 2:05, alas 2:10, nagsukod at akong gamong mga ito. Yan, nahasol ko mga ito na anak, napananaw. Ito Ginoo, unsa may imong buot ipasabot ito. Nangutana ko Ginoo, unsa may buot ipasabot Ginoo. Na ang bitin wa ko kailangan sa mga klase milupad bis babaw ug dunay mga gaway na gusto ko niyang patyo. Sulod sa tulog kaniya kay iyon nga gusto ko niyang patyo. Siya ang akong nahalira. Unsa may buti pasabot Ginoo. Na malandong dahil naghigda ko mga na malandong ko unsay sultis Ginoo. Ni plus din sa pangunahon. Mingon din siya. Tanawa ang panghitabo sa atong panahon karon. Moto ni sulod sa panahon mga igsoon ang gira sa Ukraine ug sa Hamas. Kapag tanaw na po mga igsoon ang mga nasod batok na po, makaingon ta nga walay gira, walay guot human na. Kay pag human sa gira dahil mga igsoon sa gikuan sa Ginoo ang gira pag human isig balos na sila, gira. Pagka human na mahilong. Kung tanaw na to, human ang away. Pero wala di ay mga iso. Ang gihimo sa mga nasod, mahitugod na, naghimo sila og dako nga pagpanandam kay nahibalo sila nga duna pa gyud mahitabo nga panaggira. Sa kalit mga iso, mulupad na sa ang mga bomba. Ang Israel, bombahan ko ng Israel. Naingon ko, may buti pasabot ni mo anak, Ginoo. Naingon ng Ginoo sa ako. Sa akong unahon nga naagin. Nagipangayo na ko sa Ginoo. Ingon siya. Ang pagpangalagad ninyo, pagsugod ninyo pag-alagad na ana ang gira. Hangtod karon nagpadayon ang gira ng Espirituhanon sa inyong kinabuhi. Kung nabantay ka mga iso, kaya na ining mga panahon na makaimutang awa, maway gira ko, wala din sa mo. Pero sa kalit, doon ay high-tech nga moabot, mulupat. May mulupat ito. Mga chat, text, makaimutang. Muna angay na itong pangandaman ining mga panahon. Kaya musugot kag sa dili, naa ang pakibugno na ito ng panahon. Dunay mo abot nga sa atong cellphone makapadaot sa hunahuna kundi maandam ang atong pagaling. So, salamat sa Ginoo. Ang Dios nagapadayag niini
Kaya maandam ta sama sa matag nasod so. Nag-andam na sila kanunay human sa gira kay naapay sunod ng mga atake sa matag usa. Amin ba mo iso? Basig na inyong nasabtan ang itong akong gikuan. Basig na pila sa inyo nga nasabtan. Pwede mo mo share ano mga iso. Pwede mo musulti. Nga mga nang niling mga panahon na. Mga bitaw ang Biblia mga iso ha. Ihatag na to ang Biblia. Kung tanaw na to sa Kaduhang Timoteo 3:16, sa Gingon, aron masangkapan ta sa pagkamata ka ng badlong, pagtudlo, pagbato to. Kaysa diya nga matuto na nga itong kaugalingon, diya sa pulong sa Ginoo, di unta ang Kristohan. Amen? Kaya kung kulang ka sa matuto sa pulong sa Ginoo, delikado. Sa pag-abot unya sa panahon nga doon ay atake sa iyo. Doon na kayo reaksyon. Masuto ka, isok ka ita. Pero kung andam kay son, mupahiyong na sana. Tungod kay laak kay kalinaw, kalipay sa atong pinasunuran. So di tabiya tuwalin mga ako lang ilakbitan mga ison. Kung kay mao na akong nakita. Posible na sa sunod sa iglesia. So, kanya na ito natiwas ang disgot mga ison. Ganito sa kinabuhi sa desafio. Atong i-focus kung muna kay dunay mga punto ani mga ison. Nga kikinahanglan mahitabo diha sa atong kinabuhi. Labi na sa atong sitwasyon niining mga panahon. Okay. Atong basahon mga ison ha. Dini sa Lucas 19. Ay, yung Lucas na ito. Okay, akong basahon na ito. Nagaingon dire. Lucas 19:1. Sugod ta sa 1. Si Jesus miabot sa Jericho, ug samtang niagi siya, may usa ka dato nga gihanlag Sakyo nga pangulo sa mga kubrador sa buhis. Naningang ha siya pagtanaw sa naninguha siya pagtanaw kung kinsa si Jesus. Apan mo si Sakyo ug wala siya'y makita. Dili siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon o bisaka sa kahoy si Kamoro aron makakita siya ng Jesus nga mo agi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug mingon kang Sakyo. Kanaog dayon, Sakyo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Midali pagkanaog si Sakyo ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. No? Ang tanan nakakita nini nagbagulbol. Kining tawhana na bisita sa balay sa usa ka makasasala. Ang Dios panalangin na sa iyang mga puno. Kus muna ko mga igsoon sa pagsulti, atong i-focus, atong hunahuna diha sa maong kinabuhi sa maong tao. Kaya kung di ko na ito mag-focus igsoon, dili na ito makuha ang lintunganay sa maong sitwasyon o panghitabo sa kinabuhi sa maong tao. Kaya kung dili na ito hatagda kong pagtagad ba nga igsoon, lisod yung kayo mga igsoon. So hatagan na ito dakong pagtagad ang maong mga mensahe mga igsoon. Okay. Atong timahan mga igsoon. Ang timaan ay pagbaton o dakong tinguha sa pagkaila kang Jesus. Pagbaton o dakong tinguha, magbaton o dakong tinguha diha kang Jesus. Okay. Dunay pangutana mga igsoon nga nagyay. Unsay dakong hulagway
nga atong makita nining maong pasahi sa kasulatan. Ay, ako mahulog ko nga imong nakitaan. Sa diha nga nagabasa ta mga iso. Unsa man? Matod pa diri ang mga iso. Nailham sa Ginoo ang mga tao nga nagtinguha nga makaila kaniya. Ang Ginoo kuno nakaila ngadto sa mga tao nga naday takong tinguha nga makaila kaniya. Nakaila ang Ginoo mga iso. Ikaw nailhan ka sa Ginoo, ako nailhan ko sa Ginoo. Okay, panayon ka. Matod pa diri ang mga kaigsulo. Number 1. Nasayran nato nga ang pagbaton ug dakong tinguha pagkaila sa Ginoo muhatod gayud sa atong pagkaduol sa kang Ginoo. Kung makaila kuno ta sa dako nga pagkailangan to ng Hesus, mao'y hinungdan mao'y pamaagi nga makaduol ta ngadto niya. Aminaw mga isun gid ha. Namil to matod pa diri. Masayran nato na ang pagduol sa presensya sa Dios aduna gayoy buhaton nga mga sakripisyo. Dili basta-basta mga isun. Dili lang kay relax ra ka nga mabati nimo ang presensya sa Dios. Dili na pwede. Naay sakripisyo dunay imong buhaton nga kanang murag lisod ka buhaton pero imong gitinguha mga isun. Oh, mo na siya diri ang mga kaigsunan. Pinaagi niya anak mga igsoon. Matod pa diri nga aduna gay buhaton nga mga sakripisyo sa atong Ginoo. Sakripisyo ng mga igsoon. Okay, ikatulo. Masayra nato nga tagdon gayud sa Ginoo ang mga tao nga adunay dakong tinguha nga mailhan si Hesus. Sundagin ninyo mga igsoon para atong masabtan. Ikatulog rin mga igsoon. Kinsa man ni si Sakio. Adulong kami atong hinahinayon mga igsoon. Kinsa man ni si Sakio. Number 1, si Sakio usa ka dato nga pagkatao. Dato nga pagkatao. Dili basta-basta. Ang ikaduha mga igsoon, si Sakio usa ka pangulo sa mga kubrador sa buhis, usa ka leader. Muna si Sakio. Ang ikatulo, si Sakio usa ka edukado nga pagkatao. Dako siya kung grado na ni Sakio. Basta kan si Sakio edukado nga pagkatao. Dili pa sa mahimo kang leader nga sagadto sa mga kubrador sa buhis. Siya ang leader. Tingali maayon siya mo ba kasi maayon siya mathematics nga siguro. Mao ni si Sakio mga igsoon. Okay. Matupad rin sa kapangtanan na panagingon. Unsa man mga butanga nga angay unta, ikaulaw ni Sakio. Apan wala niya gisapayan. Basta makit-an lang niya kung mailhan si Ginoong Hesus. Wala siya may batik kaulaw mga igsoon. Basta ang iyang siwang nga iyang mailhan, makit-an niya si Ginoong. Mawala iyang tinguha mo yun. Nga iyang makit-an, kinsa ni Hesus. Ngayon lang mga ito. Kung sa mga butanga, nga ngayon pa niya ikaulaw. Sakyo sa mga butanga, nga ngayon pa siya maulaw mga ito. Una-una na gayon. Si Sakio bubuk o pamarong. Bisik na kayo mga bisgutan ng mga bisik mga ito. Si Sakio bubuk o pamarong. Tingali, nakakita na mo ni Pastor Dexter Plaza. Isa may nakakita kang Pastor Dexter Plaza. Nasa bingkilan may isang pastor. Maglingkod din sa Ingkuranan. Ang iyang kung maglingkod siya ng mga isoan, ang iyang kiil na tungtong, pero madala ba? Na? Murag taas-taas lang siya kumaya ng Ingkuranan mga isoan. Posible nga ingon anak kamubo si Sakio nga pagkatao. Si Sakio mubo, pamarog, ikaduha mga igsoon. Kung kinsa si Sakio, makasasala ang tinanawan sa mga tao kaniya sa ilang komunidad. Na ang buti pasabot dili panalangin si Sakio sa ilang komunidad.
Tungkol kay gitanaw sa mga tao nga makasasala ning tawhana. Naswito sila sa kinabuhi ni Sakyo. Ikatulong mga igso. Posible na si Sakyo sinalikway sa mga reliyosong mga tao sa ilang dapit. Mga simbahan siguro dito sa ilang dapit. Sinalikway, murang wala siya, dili siya tagdon sa mga reliyosong mga tao. Kaya ng mga panahon na. Siguro anak ako ni Sakyo mga igso. Ang ikaw pat mga igso, gituhan sa mga tao na ang pagkadato ni Sakyo gikan sa pagpangurakot o pagpanikas. Muna'y tinanawan sa mga tao. Ingon anak siguro ilang nakita ang Sakyo samtang nitrabaho si Sakyo sa iyang trabaho. Matapadri ang mga igso sa ikalima. Walay maayang reputasyon si Sakyo atubangan sa mga tao. Walay mga igso. Murang yapiran, murang wala yung mga igso. Matapadri sa mga igso nga makaulaw kayo ang iyang physical o spiritual na kahintang ni Sakyo na makigharong sa Ginoo. Ulo siya ba? Makigharong sa Ginoo. Pangutana otro mga iso na Ginoo. Kung sa'y ipakita ni Sakyo nga maayong mga kinaiyahan nga angayan nga atong sundon mga iso. Dunay kausaban sa kinabuhi ni Sakyo. Kung sa mga kaiso na nga angayan nga atong sundon. So, manikas ba ta? Pero tanawon sa nato mga iso kung sa'y bote pa sa ta. Nagpakita si Sakyo og dakong tinguha nga makaila sa Ginoo. Mao ni tinguha ni Sakyo nga mailhan niya sa iyang pagkamakasasala, sa iyang pagkakorupsyon, sa iyang pagkalimbungan. Pero dulay sa iyang kinasuluran mga iso nga unta iyang makita, iyang mahibalag si Ginoong Hesus. Nagpakita si Sakyo og dakong tinguha mga iso. Matod pa sa verse 3 mga iso, katong dibasa. Nalinguha siya pagtanaw kung kinsa si Hesus. Naay tinguha ni Sakyo nga mutanaw sa panagway ni Ginoong Hesus. Ano yan, mutanaw ra na siya. Wala siya mingon nga makikita ko siya, wala. Ano yan, makikita lang siya. Tingali si Ginoong Hesus wilnon sa tibok dapit mga iso. Sa iyang pagkamilagruso, sa iyang pagkagamhanan, pag-ayog mga masakiton, pero gusto sa kiyong amutan na oras sa naon. Mo may gingon diri. Mingon diri sa ikaduhang. Ikaduhang mga iso, wala niya gikaulaw ang pagdagan. Basta makita lang niya ang Ginoo. Dagan siya mga iso. Kung kay wala man siya mahimo, pagtanaw ni Ginoo, suki tungod sa kabagang duot sa katawhan. Mao to nangita siya mga pamaagi, midagan siya mga igsoon. Midagan. Matod pa diri ha, nangita si Sakyo og paagi nga makita niya ang Ginoo pinaagi sa pagsakas sa kahoy ng sikomoro. Matod pa sa verse 4 mga igsoon, misaka si Sakyo sa kahoy ng sikomoro aron makita niya, aron makita siya, makakita siya ng Hesus na muagi niya itong dalana. Sa ikapat mga igsoon, gikalipay pa kayo ni Sakyo ang presensya sa Ginoo. Ang kalipay din niya. Presensya sa Ginoo. Matod pa sa verse 6 mga igsoon, midali pagkalahog si Sakyo ug sa dakong kalipay midawat kang Hesus. Dito siya kang Hesus mga igsoon. Matod pa diri sa dugang ng mga pangutan na mga iyon. Sa kadaghan sa mga tao nga nagpalibot o nagsunod sa Ginoo, nganong nailhan man o gitagad man sa Ginoo si Sakyo. Takang mga tao, linibo ka mga tao. Kung maghisto pagpunsisok doon sa katao, linibo. Pero nganong si Sakyo ang natagad sa Ginoo. Ipadayon ta mga ito. Nailhan sa Ginoo ang tanan. Kaya matod pa diri,
Mato pa rin na iso. Oh. Anong nailhan mo si Sakyo? Matod pa sa verse 5. Sa pag-abot na ni Jesus niya itong dapita, mihangad siya sa kahoy og mingon kang Sakyo. Kanaog dayon. Matod pa rin sa kamay ko. Nailhan sa Ginoo ang tanan nga adunay dakong tinguha nga mailhan siya. Nakitaan sa Ginoo mga igsoon. Matod pa sa Jeremias 29:13 na gayon. Mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo. Sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. Muna yung sulat din ni Jeremias mga igsoon. Ingon ana ang tinguhan ni Sakyo mga igsoon. Matod pa rin sa dugang nga mga pangutana na yun. Unsa may gibalo sa Ginoo, ngadto ni Sakyo niining iyang dakong tinguha nga mailhan niya ang Ginoo. Unsa may gibalo sa Ginoo? Unsa gibalo sa Ginoo ngadto ni Sakyo nga nakita sa Dios ang kasing-kasing ni Sakyo nga dunay dako nga tinguha nga iyang makita sa Ginoo. Unsa may gibalo sa Ginoo? Matod pa diri sa verse 5 ng sa pag-abot na ni Jesus niya itong dapita, nihangad siya sa kahoy ug mingon kang Sakyo. Kanaog dayon sa Dios. Ang verse 2 mga igsoon. Di pahibalo sa Ginoo si Sakyo nga adto siya mudayon sa iyang balay. Sa verse 5 mga igsoon, kanaog dayon sa Sakyo kay adto ako moabot sa imong balay. Karong adlaw mo'y balos ba sa kinakita sa Dios ang iyang kinabuhi. Matod pa sa verse 9 mga igsoon, si Jesus mingon kaniya karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balay. Dugang nga mga pangutan lang mga igsoon. Unsa may nausab sa kinabuhi ni Sakyo, nining iyang personal nga pagpakikila sa Ginoo. Dili na hinay-hinay mga igsoon. Hinay-hinay mga kaigsoon. Unsa may nausab sa kinabuhi ni Sakyo. Number 1 mga igsoon. Number 1, nausab ang iyang kinabuhi gikan sa pagkadalo. Ako. Nausab mga igsoon. Nausab ang kinabuhi ni Sakyo sa diha nga iyang nakita si Ginoong Hesus, sa diha nga iyang gikaistorya si Ginoong Hesus. Nausab ang iyang kinabuhi. Ang ikaduha nga nausab mga igsoon. Nausab ang iyang kinabuhi gikan sa pagkalimbungan. Limbungan nila sa Sakyo mga igsoon. Kay matod pa diri ang mga kaigsoonan sa verse 8 na ngayon, kung ako makalimbong kang bisan kinsa, ulian ko sa upat kapilo. Grabe nausab ba? Gikan sa iyang pagkahapog, pagkadalo mga igsoon. Matod pa niya, iyang iulit sa upat kapilo. Kadtong kwarta na iyang natikas. Ningali kung nakatikas yung 1,000, balikan niya maabot og 500 pesos. Nausab ang iyang kinabuhi mga igsoon. Ikatulo mga igsoon. Nausab ang iyang kinabuhi gikan sa iyang pagka mahigugmaon og sarapi. Ganong nabuhat ng ni Sakyo na inong anang man iyang kwan, grabing tikas na tulad kay iyang gihigugma ang salapi. Kaya wala man siya Ginoo, wala man siya Ginoo. Ang iyang Dios mao ang salapi. Nausab ang iyang paghigugma sa salapi. Matupad rin ang mga igsoon. Sa verse 8, maroon natin sa verse 8. Kung ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo. Nausab ang iyang ginaiya. Nausab ang iyang batasan. Nausab ang iyang mga panlantaw sa kinabuhi. Kaya ang panlantaw ni Sakyo mga igsoon. Tingali ang panlantaw ni Sakyo nga kung mahimuhot doon niya ang mga bahandi, mga kwarta, mga buhis dalhon sa iyang panudlanan. Ingon, posible nga ingon lang. Pero nausab ang iyang panlantaw sa kinabuhi. Ulit kaya iyang panlantaw nga musamot siya kadunahan mga igsoon. Nausab. Okay, manig karon. Doon ay pangutan. Apit ako na human mga igsoon. Kung sumay mga espirituanong mensahe nga buti paabot sa Ginoo. Kanato,
Kalabot nining kamubong tao ni Sakyo. Unsa may mga espirituhanong pagkamubo sa atong espirituhanong nga kinabuhi. Daan ay espirituhanong nga mubo po sa atong kinabuhi. Bantayan nato mga isora. Ato rin tanawon kung unsa ning nga mubo diha sa atong espirituhanong nga kinabuhi. Okay ra mga ison? Minaw ito na? Ay mo ni. Ato isgutan. Sa kingon diri, espirituhanong kamubo sa atong espirituhanong nga kinabuhi. Una, kung mubo ra kag pailog, kinahanglan imong patasan. Mo na yung unang mga. Unsa man yung pailog? Unsa ning pailog mga igsoon? Kanang dili ka makasukli og sakit ko. Pailog ka. Ang ikaduha mga igsoon ning paspasan kay mura og layan mo sila nawa. Kung mubura kag buot, kinahanglan imong patasan. Kay buot nila. Mura ba kag buot og bata? Unsa man ka? Ikaw mismo, ako mismo masayad kung unsay akong buot. Kaya kung ang magisugot kag buot, gamay nga bikin, manlungod na. Patasan, matod pa diri sa mga kan. Ikatulo mga iso. Kung mubura kag pagtuo, kinahanglan imong patasan. Isa may mubok pagtuo mga iso. Kanang mutuo ba ka diha taman ba? Mo ni akong pagtuo ko na may Ginoo. Pero pag abot sa sitwasyon, imbis kay mo doon sa Ginoo tungod na problema, mo dagan ngadto sa mga dili. Kasabot na mo mga ito. Mo dagan ngadto sa mga maayo managna, maayo manambal. Ang iyang pagtuumubo nga pagtuo diha sa Ginoo. Muna matang pagdili, ipataas na to atong pagtuo. Kaupat, kung mubura kag pangandoy, kinahanglan yung patasan. Kung may pangandoy sa iyong pag-alagad sa Ginoo. May manula ka nga, makalingkod na ko sa simbahan, makasimbar ako, makahatag ko sa akong tithe, makahatag ko sa akong offering, love offering. Pwede na, sakto na na. So, dili mga igsoon. Kinahanglan nga atong patasan mga igsoon, ang atong pangandoy sa espirituhanon nga kinabuhi. Ato lang himay-himayon niya mga igsoon. Okay. Kalima, kung numura ka og espirituhanong panlantaw, patasan. Kanang espirituhanong panlantaw ka rin mga igsoon. Kanang naglantaw ka nga, magamit ang akong kinabuhi ngayon hinapos nga kapanahon. Kaya kung dili ka maglantaw sa itong espirituhanon nga kinabuhi, di ka taman mga igsoon. Tama ka sa bintana. Okay, padayon ta mga igsoon kay happy kayo, gamay na lang. Okay. Kung mubura ka pagtanaw, kung mubura ang imong pagtanaw nimo sa imong kaugalingon, kaya doon may mga tangang magdaman. Bleduan na yun ko. Dili ko pwede nga magamit sa Ginoo, dili. Ingunahan niya naman ang akong pagkatao. So dili dahil mga ito. Kumubura yung pagtanaw sa imong kaugalingon, patas yun. Nga maingon ka sa imong kaugalingon, Ginoo, ingunahan niya naman ko, pero tabangi ko. Na maglantaw ka ba nga muswak yung espirituhan ng kinabuhi. Bisan ingunahan niya ako. Sa may nagkugrado din. Ano mga nagkugrado din? Kung meron pugrado, di lang naman sabintaw ng igor ang makasulat sa akong pangalan. Matisod magaling kong basa. So ito kay, akong gilantaw ba? Ang espirituhan sa akong kinabuhi. Dili ko gusto nga diha kapag taon. Nagtinguhan ko may mga anong dako ni mo matuhan. Okay, para yung tanong ito. Ikawalo, kung mubura yung pagtanaw sa mga tao, kung mubura ang pagtanaw sa mga tao nimo, ayaw ka ulo. Dulay mga tao nga ito, kanasituan. Sulti-sulti, wak mana, iguro mana. Nagisod magalay na, wak magalay na ikorta, wak magalay na pagkawan. Ayaw ka ulo, igsoon. Kung mahinong na usahay, dili ka mahimong nga panalangin sa mga tao.
Tungod kay murag ba insecure ko sa mga kalingon. Murag magtago-tago ka murag ka na. Abantay mo nang bao. Usay mulok-lok butang ko ang ulo, musalipot. Musok-sok sa iyong bagal mga igsoon. Ano ito pa diya nga? Ayaw ka ulaw. Kung sa'y tanong sa mga tao, kung numura ka o estado sa kinabuhi, ayaw po ka ulaw. Kanapulok mga igsoon. Kung numura ang pagtanaw sa mga tao, di mo, ayaw ka ulaw. Barog mga igsoon. Katapusan. Kung numura ka o naabot sa kinabuhi, ayaw ka ulaw. May mong naabot. Kung oray mong panimalay, ayaw ka ulaw. Padayon nga mo alagad ka sa Ginoo. Ayaw ka ulaw. Si Sakyo na ulaw niya. Wala. Okay. Agad na to sa mga hinapos ng basahon ng mga igsoon. Nasuod ba ito sa inyong unahon ang mga igsoon? Okay, kini. Unsay mga mensahe nga atong nakatunan sa kinabuhi ni Sakyo. Agad na to mga igsoon. Unsa man nga mga mensahe, nga atong nakatunan sa kinabuhi ni Sakyo. Okay, mo ni mga igsoon. Number 1. Kinahanglan nga magbaton kita og dakong tinguha nga mailhan pagayod nato ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Mo ni agay una natong buhaton mga igsoon. Nadula kay tinguha. Nakailan naman to sa Ginoo. Nakailan naman ta sa Ginoo Hesus pero nagkinahanglan nga dugang nga pag-ilan mo kung kinsa ang Ginoo. Ingon ala mga kaigsunan, nga kinahanglan nga magbaton kita og dakong tinguha. Ay kung di ka magbaton og dakong tinguha. Bisod gihapon mga igsoon. Kang magtinguha ka, tinguha. Kanang ala mga may istorya, nang tingali, anak na siguro, tingali, anak, basin, tingali, dili mga igsoon. Bato na nako kinindako nga tinguha. Nga ato pang mahibalag, ato pang maistorya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili lang ipadayon ka mga igsoon. Ikaduha, na angay natong makatunam sa espitang kinabuhi. Maningkamot kita sa pagbuhat og mga butang nga makuha nato ang pagtagad sa Ginoo. Maningkamot ba ka mga igsoon? Nga atong makuha, atong makumbinsi ang Dios nga ikaw tagdon sa Ginoo, nagkinahanglan og dakong sakripisyo mga igsoon. Kay kung dili ka mo sakripisyo, mura lang o kanang murag dalsawaay lang ang pagsakristolya sa Ginoo. Ang gihimo ni Sakyo sakripisyo. Midasmag sa mga tao. Tingali natamakan si Sakyo. Tingali iwakli si Sakyo. Tingali natumba si Sakyo anong mga panahon na. Pero nagsakripisyo siya. Ay dunay dako niya nga tinguha nga ayaw makita na ang panagbuhay ni Ginoong Hesus. Mao man diri ang mga igsoon nga kinahanglan nga magtinguha kita. Magtinguha kita sa pagbuhat og mga butang nga makapadali o makapatagad sa Ginoo sa paligid. Sakripisyo mga igsoon. Ikatulo, dili kita magpadaog sa mga butang nga bubabag ka nato sa atong mga tinguha para sa Ginoo. Unsa may tinguha nimo para sa Ginoo? Ang tinguha ni Sakyo mga igsoon, na gusto niya makita si Ginoong Hesus, grabing babag nga iyang giagyan. Maglisod siya paglusot sa kabagang mga tao. Unsay gihimo ni Sakyo? Matupadiriyas mga nagdili ta magpadaog sa mga butang nga mubabag ka nato sa atong mga tinguha para sa Ginoo. Bana og asawa. Kung ang asawa nagtinguha kanunay diha pagpadaog sa Ginoo, babagan sa bana. Babagan sa mga anak. Tingali ang asawa mo mubabag sa bana nga nangalagad sa Ginoo. Usala ka babag. Aron dili mo makita ang pag-ayo kung kinsa sa Ginoo Hesus. Pero baliwa na sa kiyo mga igsoon.
walay nakapahunong sa iyang dakong tinguha na iyan makitaan ang panagbuhay ni Kristo. Grabe mga igsoon. Okay pa dayon na. Ikatulo mga igsoon. Ay, ikaw pa. Tinguhaon na to na makita sa atong mga kinabuhi ang kabaguhan tungkol sa atong pagkaila sa Ginoo. At yan ang nakaila ka sa Ginoo, malikang ta. Nga makita nila ang atong kinabuhi, nga tinuod ka nga nakaila o nakakita diha sa Ginoo. Ang atong kinabuhi. Okay, hapit na mga igsoon, mo na. Kalima mga kaigsunan, nagayon dire. Tinguhaon na to, ang atong kalipay sa presensya sa Ginoo, dili matupan sa kalipay sa mga butang diining kalibutan. Akong balikon mga igsoon. Tinguhaon na to, nga ang atong kalipay sa presensya sa Ginoo, dili matupan sa kalipay sa mga butang diining kalibutan. Ang sabay gihimo ni Saki. Ang salapi iyang ibalik na ito sa mga tao. Iyang gihatag sa mga kamo. Nga naman na, kung sabay iyang nakita. Tungkol kaya iyang nakita, nausap ang iyang destinasyon, nausap ang iyang panlangtaw mga iso. Nausap iyang panlangtaw. Kay bato pa sa pagikuan diri ang mga igsoon na tinguhan na ito nga dunay kalita ang ipangita ni Sakyo, ang gusto nga mahitabo ni Sakyo siyang tinamit sa niya nga dunay sa takong tinguha, gusto niya nga iya kanunay makita, gusto niya nga makabato siya kalipay diha sa presensya sa Ginoo. Mao na gihimo ni Sakyo iyang kuan ang mga bandi kay mao na kalipay sa una niyang kinabuhi mga igsoon. Mula naging kinahanglan sa kong kinabuhi nining mga panahon nga ang kalipay nato sa Ginoo dili malabwan sa mga butang nining kalibutan. Amen? Amen. Nahuman na matubas ang Diyos. Ingon ani ang kinabuhi sa Ginoo. Ang kisigutan dito mga isyon nga ma-Afrika, no? Balik na diri sa pagbantaw sa atong Biblia. Muralig sa kung unsay kalambigitan sa kinabuhi ni Sakyo sa dako niya nga tinguha, abi ninyo mga iso. Sa atong espirituhanon nga kinabuhi nining mga panahon. Nagkinahanglan gyud ta nga kanunay ta magatinguha nga magpaduol ta diha sa Ginoo. Nining mga panahon kay delikado ang panahon lagi mga iso. Nakabantay mo mga iso? Grabe ka delikado sa atong panahon karon. Kay kung dili ta kanunay makapaduol diha sa Ginoo, wala tay dako nga tinguha kanunay nga makikistorya diha sa Ginoo. Kuyaw ba yan mga ito? Nga kinirabang ang mga mensahe, gikan sa Biblia, dili ni para gikan sa ako mga ito. Kaya matang padriya, akong gikuan ni katong dihatag ni Pastor at akong mga verse mga ito sa diri sa pagbangutan o elemental unit ng verse mga ito. Matang padriya, akong basahon mga ito. Pagbangutan, trace, matagpadiri sa 19 ko magsugod mga ito. Pait kanunay pamalandungon ang akong kalisdanan o pagkasinalikuan. Kanunay ko kining bihula-hula o makapaluya kini kanako. Manigingon din sa pagkamutan mga ito. Akong balikon na ito. Aron ato makuhaan. Aron ato masabtan yun. Iyang kasinatihan ha, pait kaayong palandungon ang akong kalisdanan o ang pagkasinalikway. Kanunay ko kining giuna-huna o
ug nakapaluya kini kanako. Ang usa ka tawo mga igsoon nga nangalagad sa Ginoo. Sa diha nga maghula-hula lamang kanunay sa mga butang nining kalibutan, ang matagpa diri. Mubati siya kakapoy kaluya diha sa pag-ila sa Ginoo. Pero matod pa sa 21 akong ipadayon mga igsoon. Apan mubalik ang akong paglaom kung mahinumduman ko kining usa ka butang. Matod pa diri amay. Apan mubalik ang akong paglaom kung mahinumduman ko kining usa ka butang. Kung sa mga butang ay mahinumduman. Sa nang nakapoy siya, luya siya, walang ilami pangalagad sa Ginoo. Pero sa diha nga mahinumduman niya. Matod pa diri. Apan mubalik ang akong paglaom kung mahinumduman ko ining usa ka butang. Unsa man butang padayon sa pagbasa may Ginoo. Dili gayud matuki, dili gayud matuk, dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo. Ug walay tinutuba ang iyang kaluoy. Mao na iyang mahinumduman mga igsoon. Taliwala sa daghan nga iyong mga problema na luya siya. Iyang kanunay siya pamamalandong sa iyang kalisdanan, kundi sinalikway siya. Pero sa diha nga mahinumduman niya, ang usa ka butang, ang usa ka pulong magisultis Ginoo, mato mubalik iyang paglaom. Mubalik iyang paglaom. Ako ngay padayon mga ito. Matod pa diri sa ikaduhang mga ito. Ako malikon sa 22. Dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay tinutuban ang iyang kaluoy. 23. Bago kini adlaw-adlaw pagkama tinumanon gayud niya ang Ginoo nay ang Ginoo ray akong bahandi. Busa siya ang akong paglaom. Bakit pa din sa kibasa sa sinulat ni sa pagpangutan mga igsoon, mga balak, mga paanbay ng ani mga igsoon. Kung tanaw na to diha sa atong espirituhano na kinabuhi. Kinsabay sila likway dire. Abay kita likway? Doon na ba'y mga kalisdanan? Kung atong tanawon ang kalisdanan mga igsoon, kung atong tanawon ang mga kung ikaw sinalikway sa palab sa imong komunidad, kung imo nang hinumduman, maepektuhan ang imong espirituhan ng kinabuhi. Kung imong huna-huna diha sa mga kalisdanan, mga butang, usay mahikalimot na ka sa Ginoo, maepektuhan ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Pero sa diha nga mahinumdum ka, dunay daghang himuon ang Dios diha sa imong kinabuhi. Sa diha nga mahinumdum ka nga ang gugma sa Dios, grabe way pagluba. Ang iyang kaluoy nagapadayon. Iyang nakita nga adlaw-adlaw iyang mahibalag ang Ginoo. Madili na to hikalimtan ang mga mensahe nga naa sa Biblia mga igsoon. Kay ang Biblia mo ay naghatag nato kasiguruan sa atong kinabuhi. Pinaagi sa kang Kristo Jesus. Ang mensahe na sa Biblia mga igsoon, mao niya atong kanunay pamalandungan. Daghan nga mga magwawali, mga alagad sa Ginoo, magsulti, mahitungod sa pulong, mahitungod sa paglaom, magpahitungod sa kasiguruan sa kinabuhi. Mao na mga kaibigan, madili yun na to. Isalikway ang pulong sa Ginoo. Sa gikaingon ko na mga igsoon, ayaw hikalin ko. Nga gitinahanglan nga dunot ka kanunay, dako nga tinguha para sa Ginoo. Makaingon ka, mga tinguha. Kanang naingon ka? Kuandra, kanang
Magbalay na itong moral itong dako-dako lang doon sa kasilyasan. Bakit pa rin sa piling? Ayaw! Kanang disinti nga balay! Kanang kung nakay kamayra natin mo nga, hindi na ito limitahan. Ang Diyos na itong yan ang kanan. Amen. Wakman ko na po, wakman ko na. Sa akong kinabuhi ito. Butog sa ihatag sa Ginoo, salamat Ginoo. Mas hindi yung galing nga matot pa na ng akong lipa. Doon sa ihatag sa Ginoo. Grabe ang Ginoo na ito. Kay nakita man gud sa Ginoo kini atong dako nga tinguha nga nagtinguha ta kanunay nga atong mapasidunggan atong mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi kanang nag-amping ta sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi mga igsoon atong yabingan ba atong kaugalingon nga dili ta makahimo ug dili mahimong mga butang tubangan sa Ginoo kay maunay hinungdan nga dili ta mahimong epektibo ingon nga Kristohan kini mga panahon na ang akong nakita mga igsoon kini sa atong damgo mga igsoon pagpakikistorya na nato sa atong matagusa mga igsoon sa tingin diha sa kanang hope mga igsoon harmony Obedience. ito pa nang isa obedience ang ikatulo Peace. peace ang ikaupat Empowerment. empowerment kanang paglaong mga igsoon sa atong kinabuhi nining mga panahon. Mo na gusto sa yawa nga iyan ang kuhaon. Kay naaman tay pagtuo, nga doon na tay paglaong sa atong kinabuhi. Mao na kuhaon sa yawa. Mo na nga palugdan ka sa yawa og mga butaw nga dili maayo. Mo na nga atong andamon atong kanunay ka galingon nga makabatunta kini unsay kay primero Harmony. harmony. Alinaw. Dili ka ma daot imong panghuna-huna. Pag-abot sa sakit nga istorya, uy, butang-butangan kag isubuhatan kag sakit nga istorya, bisag wa din mo muhata. Ang imong kinasuluran andam na ay harmony sa imong kinasuluran. Unya kanang obedience pagka masinugtanon sa pulong sa Ginoo. Sa diha nga masinugtanon ta sa pulong sa Ginoo, ang tanang mga butang iatake ipalupad sa iyo. Atong mahinungduman kanunay ko unsa ang gisulti, ang gisaad sa Ginoo. Nagikinan ato kanunay batunan atong tumanon mga isa. Di gyud way panahon ng yawaan. Amen. Wa gyud panahon ng yawa. Katulad rin sa siya. Peace. Peace. Kalinaw. Kalinaw. Ang kalinaw nga iya sa Ginoo. Namay mingon nga mag-inom maghubo ko karon tungod kay sa mo akong pangalan akong pamilya gubot akong pamilya maghubog-hubog ko aron makabaton kalinaw. Malinaw ka sulod lang sa pila ka oras sa dihan di nakakalakaw sa dihan nga grabe na imong hubuga. Pagbata problema gihapon. Pero ang kalinaw nga gisgutan diha, kanang kalinaw nga naa ang gahom sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi. Nga bisan unsay ipalupad sa mga tao diha nimo i-atake diha nimo. Na kay kalinaw. Mubalos ka mga igsoon. Mubalos ka palupad. Kanang imong ibalos nga maghatag og kinabuhi. Amen. Amen. Kaya ang mga tao nga magpalupad may gusto kang patyon, ang imong paglaom nga imong gibatunan, ang imong tinguha nga mahitud sa Ginoo patyon na sayo. Kung sabay na itago sa kira, hindi palupad na kinabuhi patay. Pagbalos kinabuhi imong patay. Ginatos nga mga patay, balik-balik, pulit-pulit. Pero sa atong espiritu hanon nga kinabuhi karon, sa diha nga hatagan ka, bumbahan ka mga igsoon. Ay gusto kang patyon, balusi o kinabuhi mga igsoon. Amen. Naambot ba'y pasabot? Ayaw balusig sakit ang imong isip na tao. Ang atong ibalos mga igsoon. Kanang makapahinuklog sa mga tao nga naghimog dautan nga gigamit sa yawa. Kanang makamatang uy, manimaya kong gihimo. Gibalusan man ko dito sa akong gidira, sa akong text nga to, akong gitas. Gibalusan man ko
ang Diyos magapanalangin sa rin. Sa tayo ko alala. Nga piltingin doon tayo mong ibalot maghatag kinamuhi. Muna pantay tanin mga panahon ng mga ison. Kay high-tech ang panahon karon tanaw lagi ko sa maumbitin. Nagdaghan kay gaway mga ison. Tingali, tumanong sa mga may gaway. Daghan man ang gawayan. Muro magpugita. Daghan ang mga atake sayaw. Dili lang diri nga side, dili lang dito nga side. Back to back ang atake sayaw. Kay gusto ito gingon dia sa ko, sa tiyak ni Diyo. Ibig ba yan yawa? Ay gusto kanyang patyo, gusto kanyang tokbon. Nga ang buti pa sa buk, tibok palibot mga iso na ang atake sayaw sa atong kinabuhi. Atakihon ta niya. Diha sa mga butang espiritu kung tanaw na itong Ephesians 6 na awan po din mabasa na ito. Ang tibok hinayban atong isulob para dili madelikado at bumataw na ito taas kung kayo nagkasawa pa mga iso. Pero ato na makita dahil na isulob na ito ang tibok hinagiban. Mga mga iso nangintak na sa autohon. Tapos na ito mga iso niya ang atong alas 11:05 na. Niabot na yun tunga sa oras kapit mga iso. Doon na may nakuha ng mensahe mga iso. Amen. Ay ang mensahe mga kaigsunan, grabe ang mensahe. Sige ngondriya, last na ako, katapusan ako ang basahon mga ito. Matupad rin sa balik to sa panmayson. Last na nga basa mga ito na matupad sa Roma 5:4. Matupad rin sa 4 mga ito. Kaya ang tanang na isulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato. Aron makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailog, ug sa kadasig nga gibutang kanato sa kamatuoran, sa kasulatan. Kung sa giingon mga ison, naghatag kanato og kadasig, naghatag ka na ito og pailog, pinaagi sa pulong sa Ginoo nga naa diri sa Biblia. Mao na nga giselebrar ning Biblia, tungod kay pinaagi sa Biblia, nakabaton ang mga tao kaluwasan, nakabaton ang mga tao paglaom, nakabaton ang tao og pagkamatarong. Nausab ang kinabuhi sa tao. Ano po ang kinabuhi na sa Dios? Gikan sa iyang pagkawatan, sa iyang pagkadautan, nausap yung kinabuhi sa diha nga nakaduol siya kang Ginoong Hesus. Amen. Ingon na sa atong kinabuhi karon. Nausap naman ta. Amen? Amen. Pero ang ingon niya na kanang madugangan ang atong kahibalo mahitungod sa kang Ginoong Hesus. Nga ang buti pasabot nagkinahanglan tagdugang nga pagkuswat pagtubo sa espirituhanon nga kinabuhi. Dalagon ang pulong sa Praise the Lord.